So good day. Our topic for today is basic logic gates. The basic logic gates. So these are the complex building blocks of logic circuit. So meron tayong tinatawag na Boolean function such as yung AND or NOND, NOR, inversion, exclusive or exclusive NOR. So dito i-explain natin yung Boolean function, yung truth table, yung symbol, and magkakaroon tayo dito sa each gate ng 1 or 2 binary inputs. It can be A and B or pwede ring X and Y. And meron din tayong isang binary output which is si C or pwedeng si F. So the small circle on the output of the circuit symbol designates the logic complement. So dito yung AND, OR, NAND, and NOR gates can be extended to have more than 2 inputs. While yung gate, pwede talaga siya magkaroon ng multiple inputs kapag ka yung binary operation na gagamitin natin is nire-represent ng commutative or associative. So, meron tayo dito TTL or yung tinatawag nating transistor logic, yung ECL or yung emitter coupled logic, si MOS which is si metal oxide semiconductor, and si CMOS which is si complementary metal oxide semiconductor. So si TTL and si ECL are based upon bipolar transistor. Si TTL, well-established yung popularity niya among logic families. While si ECL naman, ginagamit natin siya kapag ka yung system is nagre-require ng high-speed operation. While yung MOS and CMOS, these are based on field effect transistors. So, sila naman is widely used sa large-scale integrated circuits dahil meron silang high component density pero low power consumption. So, si CMOS logic, nagko-consume siya ng less power kumpara kay MOS logic. So, meron tayo dito mga TTL ICs. So, yung numerical designation nila, pwedeng si 5400 and si 7400 series. Ito yung 7 primary logic gates. So, yun nga, si AND, OR, NOT, NOND, NOR, XOR, XNOR, which merong kanya-kanyang unique function. So, let's start with AND gate. So, if there's a presence of 0 sa input, yung input natin is si X and Y, while yung output natin is si F. So, sabi dito, kapag merong presence ng 0 sa input, ang output is automatically 0. Magiging true lang siya or magiging 1 lang siya kapag all inputs is equals to 1. So, papansin natin, pag input is 0, 0, output is 0. Pag input is 0, 1, output is 0. Pag input is 1, 0, since may 0 pa rin, 0. Pag input is both 1, ang output magiging 1. So, tsaka lang siya magiging 1 kapag parehong 1 yung input. Si OR gate, on the other hand, produce true output kapag at least one of input is true. So, ibig sabihin, kung ang input niya sa X and Y is merong at least 1 doon na may value of true or 1, ang output niya is automatically 1 na. So, dapat dito ang nakalagay sa input pag 0, 0, 0. Kapag 0, 1, 1 dapat yan. Then, kapag 1, 0, 1 pa rin. Then, kapag 1, 1, ang sagot is 1. So, logic addition kasi
C or gate. While makikita natin yung logic diagram niya, yung X is yung input 1, si Y is input 2. Tapos, yung output F is ito. Asan na yun? Ito yung F, which is 3. So, since addition siya, F is equals to X plus Y. Balikan lang natin yung nauna. Diba, si AND gate is logical multiplication to. So, dito dapat F is equals to XY. Since yun yung nagsasabi na multiplication. So, dito tayo pumunta sa third gate, which is the NOT gate. Meron siyang unique siya because ini-invert niya lagi yung signal. So, dito meron tayong at least one input lang. Since ang ginagawa niya lang naman, if yung input X natin is 0, babalik ta rin niya yun into 1. While kapag 1 naman yung input niya, gagawin niya namang 0 yung output. So, sa logic diagram, makikita natin yung itsura niya. F is equals to X bar. So, meaning, binabaliktad niya lahat ng mga input signals kapag ko-convert niya na sa output. So, if the input is 0, then output is 1. And if the input is 1, then the output is 0. Always opposite yung input sa output. Now, let's go to the NAND gate. So, essentially, yung NAND gate is yung AND gate followed by a NOT gate. So, ito, combination ng AND gate natin plus ng NOT gate, which is yung X bar or yung i-invert natin. So, ang rule dito, if output is false signal, only kapag yung inputs are true. Para mas maintindihan natin, tingin tayo sa input. So, si X and Y. Meron tayo dito 0, 0. Yung output niya is magiging C, 1. Bakit naging 1 siya? Kasi, 'di ba, si AND gate kapag parehong 0 or kahit may isang 0, ang magiging output na, 'di ba, is 1. Since combination ng AND gate plus NOT gate, yung magiging output is 1. Kasi kapag chinek natin or natin siya, sinolve natin, babalik ka rin pa natin yung output ng AND gate. So, magiging 1. Kaya, 0, 1, yung output niya naman is magiging 1. Then, kapag 1, 0, yung output niya is 1. And pag 1, 1, tsaka naman siya magiging 0. Since, kapag ka diba sa end, yung input ng 1, 1 is magiging equals to 1. Then, pag in-invert natin yung 1 is magiging equals to 0. So, ito yung logic diagram niya. Nakalagay dito na F is equals to X, Y bar. So, meaning, combination of AND gate followed by the NOT gate. So, ngayon, punta tayo sa OR gate. Pagka NOR gate naman, combination naman siya ng OR gate plus ng NOT gate. So, ang nangyayari naman dito, pag true yung outputs, dapat nangyayari lang to kapag all the inputs are false. So, kabalik na rin siya nung NAND gate. Kaya, yung sa mga input for X, Y, 0, 0, yung output niya naman yung magiging 1. Since, diba, sa OR gate, yung 0, 0 is equals to 0. Yung 0 na yun, kailangan baliktarin natin. So, pag binaliktad, tsaka siya magiging 1. Next naman, ito. 0, 1 is equals to 0.
1, 0 is equals to 0 and 1, 1 is equals to 0. Bakit naman naging 0 yung sa 1, 1? Since kapag ka OR gate or addition, 1 plus 1 is equals to 1, then kapag ka pagka nilagay natin sa NOT gate yung 1 is equals to 0. So, ito yung logic diagram niya. So, F is equals to X plus Y, then naka-NOT gate. Meron tayo tinatawag na XOR gate or exclusive OR. So, ginagamit natin to sa circuit kapag yung output natin is true only when the inputs are different. So, this gate is essentially in arithmetic circuit like yung sa may encounter natin yung other. So, yung characteristic dito sa exclusive OR or yung sa XOR, if inputs are the same, the output is always 0. While if inputs are different, then tsaka tayo makakapag-produce ng output of 1. So, example, yung sa input ng XY, pagka 0, 0, since magkapareho, magiging output is 0. Pag 0, 1, since magkaiba yung input niya, magiging 1 yung output. Kapag ka 1, 0, since magkaiba rin, magiging 1. Kapag ka 1, tsaka 1 yung input, since pareho na naman ulit, ang mangyayari, magiging 0 na naman yung output. So, ito yung logic diagram ni exclusive OR gate. So, ito yung formula niya. So, F is equals to XY bar plus XY bar. So, ito naman, yung last is yung XNOR or yung exclusive NOR. Siya naman yung inverse ng XOR gate. So, ibig sabihin, yung output ng true signal, kapag ka naman magkapareho lang yung input or identical lang yung parehong input, which is, if inputs are the same, the output is always 1 nga. If inputs are different, then 0. So, kapag ka 0, 0 yung input, yung output is magiging 1. Kapag 0, 1, since magkaiba, output is 0. Kapag 1, 0, since magkaiba pa rin, 0 yung magiging output. Then, 1, 1, since magkapareho, tsaka magiging 1 yung output. So, logic gates are essential components in digital electronics with applications that span wide range of field from basic electronic devices up until advanced computing system. So, yung mga gate natin, yung AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, and XNOR, meron silang specific function sa digital circuits, which enables complex operation through simple binary inputs. So, kapag kayong AND gate, ginagamit natin siya sa safety system para ma-ensure natin yung pag-operate nung machine and naka-well condition yung gamit natin. Kapag ka-OR gate naman, ginagamit natin to for decision making circuit. Example nito is yung alarm systems na nagtitrigger ng alerts kapag ka any one of several sensors are activated. So, si NOT gate or pwede din nating tawaging inverter, yung role niya naman is yung nagre-require ng signal inversion, such as yung sa mga memory devices ng SRAM, wherein doon natin ini-store or nire-retrieve yung mga data natin. So, si NAND and NOR gate, sila naman yung tinatawag nating universal gate. So, sila versatile and used para makapag-construct tayo ng mga digital logic circuit.
si NAND gate para ma-integrate natin yung design ng memory storage devices natin, katulad ng mga flip-flops na nakakabilang din dito yung mga registers, counter, and memory units within dun sa computer natin. While si NOR gate, ni-utilize niya yung pag-control sa circuit and dun sa design ng mga multiplexers and decoders natin. And para din simplify yung circuit design and mabawasan or ma-reduce natin yung mga component na gagamitin. Si XOR gate, ito, essential siya for arithmetic operation. So, ginagamit to sa construction ng others natin, and dinidetermine din yung mga sum bit without carrying. Last is si XNOR gate, which outputs true signal kapag yung inputs ay pareho lang. So, ito, ginagamit to sa equality detector. So, kino-compare niya dito yung mga binary numbers and yung mga mga essential digital communication para sa pag-verify ng data and sa accuracy. Since ang tinatanggap niya lang is kapag kapareho yung input, kunyari, si input X and Y dapat parehong 1 para gumana siya. Then, dapat parehong, kung ang input ay parehong 0, gagana rin siya. So, ayun yung mga ginagawa nila. So, ito yung itsura ng 2-input OR gate. Ito naman yung itsura ng inverter. Yan yung itsura ng logic diagram niya, diba? Then, si OR gate, tandaan natin, pag OR gate ginamit, addition. While si inverter or si NOT gate, kung ano yung input, kabaliktaran yung magiging output or opposite. Ito naman si AND gate, multiplication yung ginagamit sa kanya. Dito naman, kapag may isa ka lang 0 sa input, automatically na magiging 0 na yung output. Tapos ito, si NOR gate, ito si XNOR gate, si NAND gate, si XOR gate, and ayan yung mga pin na paglalagyan sa kanila kapag may encounter natin sila sa lab. So, ayun lang. Dito nag-e-end yung lecture natin.